If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Lord, heal our land. And turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, if thou art near, all ourselves humble, pray. Lord, we seek your face. Humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive. Yes, isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid kay Kristo. Nawa po ay nasa mabuti at mapakapayapang kalagayan ng bawat isa po sa inyo, sa inyong mga tahanan. Nawa po kayo iligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Mga minamahal na mga kapatid, narito po tayo ngayon sa tinatawag na midweek service natin. Ginagawa po natin ang ganito sa via FB Live, sapagkat ay dahil nga po tayo po ay nakaharap ngayon sa mga pagsubok, no, ika nga itong crisis, no, corona virus, no, COVID-19. Mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga po na sa bawat isa po sa atin at tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos, malaman natin ang katotohanan, malaman natin ang salita ng Diyos kung gaano ito kahalaga. Ano ba, lalo na sa mga ganitong crisis, mga minamahal na mga kapatid, ano ba at gaano ba ito kahalaga? Ano ba ang ipinaraan gusto ng Diyos? Ano ba ang kanyang sinasabi tungkol sa mga ganitong pangyayari, mga minamahal na mga kapatid? Kaya po, binabati po natin dyan ang ating mga viewers, mga kapatid, sa bawat isa po sa inyo na nakatutok po sa ating midweek service via FB Live. Mga minamahal na mga kapatid, yan lamang po kayo tumutok at tayo po ay kayo po ay makipag-aralan sa pamagitan ng live na ito. Tayo po ay tatalakay ng mga punto at diwa hango sa banal na kasulatan sa Diyos na siya pong sandigan ng bawat isang sumampalataya at namumuhay ng salita ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong gagawin po nito ngayon ay tatalakay lang po tayo ng mga diwa hango sa banal na kasulatan, sapagkat ay wala tayong kagaya ng ating ginagawa sa midweek service. Mayroon tayong awitan, pero ako po ay nandito ngayon sa aming niglangan po kayo mga kapatid. Ang punto po ng ating pag-aralan sa gabi pong ito ay pinamagatan ko pong Christ is the answer. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga ganitong problema, sa mga ganitong mga pangyayari na nakaharap tayo ngayon, sa mga pagsubok, sa crisis na ito, ano ba ang gustong iparating ng Diyos?
sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto ko lamang po mga minamahal na mga kapatid na ipabatid sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng mga talata sa Biblia na ating babasahin ay ano ba ang gustong ipaalam ng Diyos sa atin sa mga pangyayari ito. Samahan niyo po ako sa pagbuklat sa banal na kasulatan sa aklat po ng Deuteronomy 8:2 hanggang 3. Ganito po ang nakasulat. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng buhay at banal na salita ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ayon po sa ating nabasa, ang wika, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang. Sa loob ng 40 taon, kayo siya. Mga minamahal na mga kapatid, isa sa mga pangyayaring ito, tayo po ay narito sa mga pagsubok sa buhay. Kung ating pong dadalhin sa talatang ito, sa mga nangyari sa mga Israelita, ang sa atin naman ngayon ay tayo po ay nasa mahigpit na pagsubok. Pero mga kapatid, gusto ko po lamang na ipanilay sa bawat isa sa atin itong talatang ating nabasa na ang wika nga dito'y ang gusto ng Diyos ay ipaalam sa atin upang siya ay ating makilala. Mga minamahal na mga kapatid at mga kababayan, ipinararamdam ng Diyos sa atin ang kahirapan o ipinararamdam sa mga Israelita. Ganon din po sa atin mga kapatid yung kahirapan. Sa mga Israelita, pinaramdam din ang gutom, ang purpose ng Diyos upang maipakita niya na kailangan nating magpakumbaba upang maipakita ng Diyos na dapat tayong mabuhay sa pamagitan ng Kanyang salita. Sa ngayon po kasi mga minamahal na mga kapatid, sa mga ganitong pangyayari, lahat pong tao, lahat ng mga Pilipino, o lahat ngayon ay nakatutok sa balita, sa mga nangyayari sa buong mundo, particularly sa ating bansa. Kung ano at paano masolusyonan. Lahat nanonood ng balita, gustong malaman ang mga nangyayari. Pero mga kapatid, isa sa dapat na ating titingnan, ano ang gustong iparating ng Diyos sa atin? Ano ang sinasabi ng Diyos sa ganitong pangyayari? Sabi ko nga kanina, yes, mga minamahal na mga kapatid, paumanhin po kanina, naputol po ang nagkaroon po kami ng technical problem dahil nagkaroon tayo ng problema sa internet. Technical na aming ginagamit dito ay nagkakaroon po tayo ng konting. Pero ito na po, mga kapatid, tuloy po tayo sa ating live
pagpaumanhin nyo po, naputol natin yung ating live kanina, pero tuloy-tuloy na po tayo sa ating tinatalakay na diwa, mga minamahal na mga kapatid. Sabi nga po doon sa ating binasa kanina na kung paano, ang wika nga dito'y, kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon. Sa Deuteronomy 8 hanggang 8:2 hanggang 3. Upang matuto kayong magpakumbaba, sinubok niya kayo ninyo sa atin kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Ipinakikita tayo kamahal sa mga ganitong pangyayari. Mga minamahal, nawa po ay makita natin ang kahalagahan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po, mga minamahal na mga kapatid, nung sinabi ko po kanina na puto lamang po ang ating video, na ang mga tao ngayon ay nakatutok sa mga balita. Inaalam kung ano ang nangyayari, paano ito. Pero ang nakakalungkot, mga minamahal na mga kapatid, puro bad news ang ating mga nakikita, ating mga naririnig. Dito lang sa ating bansa, mga minamahal ng kapatid, sa ating sa Pilipinas, mas lamang po ng buhay ating mga kababayan kaysa mga po nasalop na ito. Kung atin pong merong mga nakarecover. So, ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, meron din tayong nakikita pa na magagandang bagay na kahit dinapuan ng virus na ito ang isang tao, siya po ay pwede pang gumaling. Opo, mga minamahal ng kapatid. Ito na nga lang, huli kong balita po, nasa 90 plus, 90. Pero, pong 50 ngayon ang nakarecover. News pa nga doon, mga kapatid, mayroong isa na 80 plus years old. Diba, mga minamahal na mga kapatid, ipinakikita ng Diyos sa atin na mayroon pang tsansa. Kaya po, sa ganitong bagay na ating binabasa, sa pangyayaring ito, dapat na ating masdan ang mabubuting idudulot sa mga pangyayaring ito. Isa lang, mga minamahal ng kapatid, kung inyo pong titingnan. Nang dumating ang salot na ito, o ang COVID-19 na ito, itong virus na ito, na tumawag sa Diyos, natutong lumapit, natutong manalangin sa Diyos. Sabi ko nga, marami akong nabalitaan na talagang tuhod na dumulog nang makita ang salot nito. Di ba, mga kapatid, natutuwa ang Diyos? Sabi nga sa ibang talata sa aklat ng Matthew, isa lang na kaluluwa na magbalik loob sa Diyos at magsisi, na nagkatuwa ang mga anghel sa langit. Hindi ba, mga minamahal na mga kapatid, napakagandang
pangyayari kung doon lamang tayo titingin. Kung ang ating titingnan ay ang mga mabubuting bagay na nangyayari, siguro, mga kapatid, kahit papaano, hindi tayo gaano maaapektuhan sa mga pangyayari ito. Di ba, mga minamahal na mga kapatid? Kung tayo po kasi, mga kapatid, lamang sa mga masasamang nangyayari, kung tayo nakatingin lamang sa unos ng buhay, andun ka sa gitna, wala kang makitang liwanag, mga kapatid. Papaano mo ito ngayon maaalpasan? Pero kung ikaw ay nakatingin sa Diyos na siyang mayroong higit na kapangyarihan na ito ay mabigyan tayo ng solusyon, mabigyan tayo ng mga bagay na ikaiigi sa problema na ito, siguro mga kapatid, hindi tayo gaano maaapektuhan. Kung inyo pong mapansin dito sa ating binasa, sa aklat na ito, tinuruan nga kayo magpakumbaba sa 8:3 ng Deuteronomy. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Ipinaramdam muna yung gutom eh. Kumbaga sa atin, ipinararamdam muna ng Diyos yung kahirapang ito sa atin. Ang alam niyo po ang purpose ng Diyos. Sapagkat gusto niyang ipakita na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ika nga, hindi lamang sa sarili nating mga kaparaanan, mga sarili nating mga paraang masolusyonan ang problema na ito, na lumalabas sa puntahan. Hindi ba, mga minamahal na mga kapatid? Ang bagay po ay ating malaman. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na sa tinapay na bubuhay, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, na tayo po ay dapat makakan, tayo po ay dapat maintindihan natin kung ano Diyos. Ang gusto ng Diyos dito na ipakita, kung ipakita niya sa atin kung gaano niya tayo kabila ng mga pagsubok na ito. Ipinakikita ng Diyos sa atin kung paano natin ito labanan sa gitna ng mga problema na ito. Yun po ang gusto ng Diyos na ipinapakita sa atin. Sa pangyayaring ito, ipinakita ng Diyos ang kahalagahan ng buhay natin kung atin po itong pag-ukulan ng pansin. Pero mga minamahal namang kapatid, dapat din po nating titingnan sa bawat suliranin, sa bawat pangyayari sa buhay. Meron po tayo dapat magbibigay ng katugunan o kasagutan sa mga problema na ito. Kaya pinamagatan ko po yung ating pinag-uusapan ngayon, Christ is the answer. Si Kristo po ang katugunan. Lumapit lamang tayo sa Kanya. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, ipinakikita ng Diyos sa atin na dapat tayo lumapit sa Kanya dahil mahal na mahal niya tayo.
Huwag tayong magpaapekto sa mga nangyayari ngayon sa relasyon natin sa Diyos. Huwag tayong magpa-apekto kung ano man ang nangyayari sa panahon natin ngayon, kundi tayo po ay lumapit sa Diyos. Tayo po ay malaman natin, alamin natin na mayroon Diyos na nagmamahal sa atin. Ganun po mga minamahal na mga kapatid at mga kababayan. Si Kristo ang katugunan sa mga ganitong problema. Sa aklat po, ito po mga kapatid, kasunod na talata na aking babasahin. Sa aklat ng Matthew 8 at 17, ganito po ang nakasulat. 8:17. Upang matupad ang sinabi sa pamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumukuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. So mga kapatid, sa mga suliranin natin, sa mga sakit na ating mga nararanasan, ang Diyos po ay nariyan. Ang Diyos po, pinadala niya ang Panginoong Hesukristo na siyang nagdala sa ating mga sakit at mga karamdaman. Ika nga mga kapatid, mayroon ng tugon eh. Sinagot na niya yun. Binayaran na niya yun sa krus nang siya'y mapako. Kaya mga kapatid, ang dapat na ating titingnan, ang Diyos, hindi yung mga problema na nangyayari ngayon, kundi sa Diyos tayo dapat laging nakatuon. Doon tayo tumingin, doon tayo tumutok upang sa gayon siya naman ay maibigay niya sa atin, maipadaman niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Sapagkat mga minamahal na mga kapatid, kung tayo po ay puro lamang kabalisahan ang ating mga ginagawa, kumbaga nababalisa lang tayo, kumbaga mga kapatid, lagi na lang na puro na lang kabalisahan ang ating mga ginagawa. Alam niyo po mga kapatid, ang sinasabi sa aklat ng Kawikaan. Sa aklat po ng Kawikaan, 12 at 25, ganito po ang nakasulat. Kawikaan 12 at 25. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. Sa Magandang Balita, Biblia, o ito pong translation na aking binasa, Magandang Balita, Biblia. Ang wika niya sa Kawikaan 12:25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. Ito po yung ay nababalisa. Balisang-balisa na po tayo sa mga nangyayari ngayon. Nababalisa ay
Saglit lamang po. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven. If they I will hear from heaven, heal their Yes, mga kapatid, tayo po yung magpapatuloy sa ating tinatalakay na punto. Pagpamanin nyo po, ako lamang po ay mag-isa. So, kung minsan may mga kailanganin din nating bigyan ng pansin. Pero mga minamahal ng kapatid, ayon nga dito sa ating binasa sa Kawikaan 12 at 25, nagpapahina ang ng loob sa isang tao ang kabalisahan. Ang magandang balita'y may kaligtasan. Yan po mga kapatid. Kung tayo po'y nagdudulot lamang ito po mga minamahal ng pagkahinaan sa ating loob. Lalo lang po tayong panghinaan ng loob. Pero, ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. Gusto ko pong ipapansin sa atin mga kapatid na ito pong virus na ito ngayon. Ang prone po ngayon ang mga tinatawag na mga nakakatanda. Particularly yung mga senior citizen. Meron na pong mahina sila, medyo may kahinaan na po ang kanilang immune system. No? Sila po ang nakapront ngayon sa ganitong karamdaman. Kaya mas madaling makapenetrate, mas madaling dumami ang ika nga ay ang virus kasi mahina ang katawan. Kinuha ko lamang pong halimbawa mga kapatid. Kung tayo po ay nababalisa, kung tayo po ay balisang-balisa na mga minamahal na mga kapatid, ang wika nagpapahina ng loob. Ngayon, sa mga pangyayaring ito, yan po ang isang gawa ng kalaban ng demonyo na ikaw ay magiging balisang-balisa para humina ang loob mo, madali siyang makapenetrate. Parang sa coronavirus. Kumapit. Pero mga minamahal na mga kapatid, kung tayo po ay nakatuon lamang kay Kristo, nakatuon tayo sa mabubuting balita, na ano po mga kapatid, salita ng Diyos, nakatuon tayo. Ito pong mabuting balita, mga minamahal na mga kapatid, ang wika niya'y nagdudulot ng kasiglahan. Magiging masigla ka, mga kapatid. Dapat pala dito, tayo po ay nakatingin tayo sa mga solusyon, nakatingin tayo doon sa mabubuting bagay na mangyayari. Kaya nga nang sabi ko nga kanina mga kapatid yun pong 96 ngayon ang pumanaw dahil dyan sa karamdaman. At ang positive po ngayon ay 2,000 na po mahigit. 2003? O lampas pa po, mahigit ang positive. Araw-araw may dumadagdag. Kung doon ka nakatingin, malulungkot ka talaga dahil kukunti ang nakarecover. Ngayon nga lang araw na ito, napakinggan ko isa lang ang nakarecover. So kung doon ka titingin,
may tendency na panghinaan ka talaga ng loob. Pero kung ikaw ay nakatingin sa Diyos, na ang Diyos mayroong malaking solusyon sa problema na ito, ito po mga kapatid, ikaw ay magtamo ng kasiglahan sa iyong buhay. Hindi kumbaga, hindi ito nakapagpapalungkot sa iyo kung doon ka tiningin. Kaya nga sabi ko nga kanina mga kapatid, dapat tayo'y tumingin sa Diyos. Hindi tayo nakatingin sa unos ng buhay. Ang wika sa ating nabasa, ang magandang balita'y may dulot na ng mga balita ngayon. Tiyak, malulungkot ka sa mga nangyayari. Dagdag pa riyan, hindi tayo nandito lang tayo sa ating mga tahanan. Kaya nga ginagawa natin itong ganito, naka-FB live lang kayo, nasa inyong mga tahanan, at ako naman ay nandito sa amin, nakakapag-uusap tayo, nakakarating sa inyo itong ating tinatalakay. Mga minamahal namang kapatid, kung dito ka titingin, hindi ka malulungkot. Bakit? Walang magawa ang kalaban Hindi ho ba mga kapatid? Walang magawa sila. Walang magawa ang demonyo. Tuloy ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Tuloy ang paglilingkod. Kahit tayo ay naka-quarantine. Kahit naka-lockdown ang ating lugar. Pero hindi matatanikalaan. Hindi pwedeng ilak. Hindi pwedeng i-quarantine ang salita ng Diyos. Hindi ho ba mga kapatid? Hindi mapipigilan na tayo ay hindi makapag-aral ng salita ng Diyos. Hindi mapipigilan na hindi tayo magkaroon ng midweek service. Opo, mga minamahal na mga kapatid. Kung tayo ay nakatingin sa mabubuting balita, pero kung tayo po'y nakatingin ngayon sa mga nangyayari sa ating lipunan, nakatingin tayo ngayon sa 96 na pumanaw dahil sa coronavirus na yan o dahil sa COVID-19 na yan, mga kapatid, tiyak, malulungkot tayo. Mababalisa tayo. Panghinaan tayo ng loob. Sabi ko nga, may tendency na makakapenetrate sa buhay mo ang diablo. Pero, mga kapatid, kung ikaw ay nakatingin sa Diyos, nakatingin ka sa mabubuting pangyayari. Alam niyo po mga kapatid, dito po sa pangyayaring ito, may mga mabubuting nangyayari. Alam niyo mo mga kapatid, dito ho, sa Metro Manila ngayon, gumanda ang klima natin ngayon. Nabawasan ang pollution dahil walang gaanong mga sasakyan na tumatakbo, umaandar, at maraming mga makinarya, mga factory ngayon na tumigil. Sumalamang hindi lang ang Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang bansa ay tumigil din ang kanilang mga makinarya. Malamang malaki ang nababawas, o kumbaga malaki ngayon ang bintaha na hindi nababawasan ang tinatawag ng ozone layer sa mundo. Di ba? Maganda mayroong naidudulot. Pangalawa, maraming naidudulot na maganda po mga kapatid. Maraming tahanan o pamilya ngayon na nagkasama-sama sa loob ng tahanan na noong hindi pa tayo na-quarantine. Maaaring hindi sabay-sabayng kumain sa kanya-kanyang hapagkainan. Dahil nasa iba't ibang lakaran, nasa iba't ibang lugar ang bawat membro ng kanilang mga pamilya, ng ating mga pamilya. Pero ngayon, magkakaisa mula umaga hanggang gabi, bukas 24/7, ika nga mga kapatid, sapagkat po 2 linggo na tayo mahigit ngayon na naka-quarantine.
nagkakabanding ang buong pamilya. O hindi ho ba, mga kapatid, maganda ang nangyayari. Pangatlo ho, mga kapatid, sa pangyayaring ito, marami hong tao, kaya nang binanggit ko kanina, na nagbalik loob sa Diyos. Natutong tumiklop ang tuhod sa harap ng Diyos upang manalangin. Ang maganda pa ron, sama-sama ang buong pamilya. Mayroon ho akong nababalitaan na gano'n. Hindi ho ba magandang pangyayari? May mga magandang nangyayari. Kung diyan tayo titingin. Ang dami hong magagandang nangyayari sa ating lipunan. Pangatlo ho, mga kapatid, natuto ang tao sa kalinisan. Hindi ho ba, mga kapatid? Halos lahat ng tahanan yata ngayon may alcohol sa kanilang tahanan. Ang nakakalandahan, wala na tayong mabili. Natutong kalinisan. Yun ang tinatawag na social distancing, mga minamahal na mga kapatid. Natuto rin ng iba. Although meron akong nakikita rin na talagang walang pakialam, pero meron hong natuto ng disiplina sa sarili. May natutunan eh. Hindi ho ba, mga kapatid, ito hong mga bagay na binabaybay ko, mga mabubuting bagay na hindi nagawa ng iba, hindi ko sinasabing lahat, ng ibang tao nung hindi pa tayo nagkaroon ng quarantine o hindi pa nagkaroon ng lockdown. Di ho ba, mga kapatid? Ang dami hong mga bagay na dapat na ating titingnan kumpara sa tayo hoy, lagi yung nakatuon ang ating, hindi ko sinabing bawal ho tayong manood ng mga balita tungkol yan sa ano na yun, kundi ibig ko lang sabihin, doon tayo sa kabilang side nakatingin. Yung mga mabubuting nangyayari. Mabuting idinudulot. Sapagkat ito pong nangyayaring ito, malaki ho ang aking paniniwala na inalaw ito ng Diyos. Ayon na sa ating nabasa kanina, sa Deuteronomy 8:2 hanggang 3, ang punto ng Diyos, ipinakikita kung gaano tayo niya kamahal. Yun po, mga kapatid. Ang nakakalungkot ho kasi, mga kapatid, parang ganito. Nung buhay yung isang tao, hindi niya nakikita ang kahalagahan. Hindi ho ba? Ito, marami ho kayong makarelate nito. Kung nung buhay, yung kanyang kakaibigan, yung buhay, yung kanyang mga kapamilya, hindi niya nakikita kung gaano ito kahalaga sa kanya. Pero, nung pumanaw, doon niya nakikita. Doon siya nakaramdam ng lungkot. Doon niya nakita kung gaano kahalaga. Di ba ganun ang tao? Baliktad, mga minamahal na mga kapatid. Ang mahalaga ho ay dapat tayo ay nakatingin sa mabubuting bagay. Kaya inalaw ng Diyos na mangyari ito upang sa gayon maipakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Dahil nagkakaroon tayo ng halaga sa ating buhay. Nagkaroon ng importansya. Nakita natin ang kahalagahan sa pangyayaring ito kung sino tayo sa harap ng Diyos. Hindi ho ba, mga minamahal na mga kapatid, yan po ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Na tayo po ay dapat mayroon tayong tinitingnan na mabuting bagay na nangyari sa pangyayaring ito. Kasunod na talata, mga kapatid, na ating babasahin ay ang aklat ng mga awit. Sa aklat ng mga awit 31, ganito po ang nakasulat. Awit 31 at 24. Kayo'y magpakalakas at magdalang tapang. Yan po, mga kapatid, tandaan po natin itong
diwa nating binabasa. Kayo'y mangagpakalakas at mangagdalang tapang. Ang inyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Tayong lahat na nagsisiasa, ang wika sa Panginoon, dapat lakasan natin ang ating loob. Tapangan nating humarap sa mga suliraning ito. Humarap tayo sa Diyos upang sa gayon, humarap tayo na may kalakasan sapagkat kabalikat natin o katuwang natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos sa pagharap natin ito, mga minamahal namang kapatid. Ang wika doon sa ating nabasa kanina sa Aklat ng Kawikaan 12:25. Hindi po tayo panghinaan, kundi tayo'y magtataglay ng kasiglahan sa ating mga sarili. Ayon nga dito, kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso. Tibayan natin ang ating puso, mga minamahal na mga kapatid, na harapin ang suliraning ito. Huwag tayong malungkot sapagkat nakatingin tayo sa Diyos, sa malaking Diyos na mayroong solusyon na ibinibigay sa atin. Hindi ho ba mga kapatid? Salamat sa Diyos. Patuloy po tayo sa ating binabasa. Dito rin po sa awit 103, 103 verse 2 and 3. Ganito po ang nakasulat. Awit 103 verse 2 and 3. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ang lahat niyang mabubuting gawa. Yan. Pansinin po natin. At huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit. Alam niyo ho mga kapatid, ito pong talatang ito ang ating binabasa. Yun pong sa dos, yun pong sa English dito nga, ang wika nga niya dito sa English, forget not all His benefits. Huwag daw nating kalimutan ang lahat ng mga benepisyo sa mga bagay na ito. May mga tayong magandang benepisyong makukuha rito. Kagaya nga ng sabi ko nga, kanina mga kapatid, ay may naidudulot na mabuti. Binaybay ko isa-isa na, although hindi pa ho yun lahat, marami pa hong iba. Yung mga pamilya, nagkasama-sama sa kanilang tahanan. O hindi ho ba mga kapatid, may naidudulot na mabuti. Kung dito ho, sa mga benepisyong ito tayo nakatingin, tiyak hindi ka panghihinaan ng loob. Tiyak hindi ka manglulupaypay. Tiyak may panglaban ka, hindi makapenetrate sa iyo ang kalaban. Ang demonyo. Yan po ang pinakamaganda na dapat na ating titingnan sa mga pangyayari ito. Ang sabi nga niya din, forget not all His benefits. Yan po mga kapatid na dapat na ating titingnan. Yung mga benepisyo na idinudulot. Dapat nakatutok tayo sa benepisyo na idinudulot sa mga bagay o sa mga pangyayari ito. Huwag nating kalimutan ang mga benepisyo na idinudulot sa ating, lalo na sa ating pananampalataya sa Diyos. Salamat sa Diyos, mga minamahal ng kapatid. Napakahalaga na sa bawat isa sa atin, napakahalaga na sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo po ay nakatutok sa mga benepisyong idinudulot ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay nakatutok dapat doon.
Mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay tayo ay walang ibang tinitingnan. Nakatingin tayo sa mga mabubuting bagay upang lalong lumakas ang ating ika nga ay pananampalataya sa Kanya. Walang nagpapahina, hindi nagpapahina ng sinuman. Salamat sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Pangalawang, ang kasunod po na ating dapat dito'y titingnan. Ikaw, nasa tama ba ang iyong mga ginagawa? Kung ikaw, kasi nakatingin sa mga mabubuting bagay. Hindi lamang po, kasi kung mga kapatid ay hindi lamang po tayo ay nakatingin doon sa kumbaga, hindi ka lang nakatingin doon sa mga mabubuting bagay. Dinadagdagan ko lamang ho mga kapatid, kundi iginagawa mo rin at isinasabuhay ang mga nangyayari sa mundong ito. Dapat ganun ho ang ating isinasabuhay natin ang ating mga natutunan. Yun po yung importante. Harinawa ho mga kapatid ay mayroon po kayong konting natutunan na pupulot dito po sa ating mga tinatalakay sa gabing ito, sa ating midweek service. Nawa po ay ang bawat isa po sa inyo ay napagpala. Bago ho tayo magtapos mga kapatid, samahan niyo po muna ako sa ating panalangin. Panalangin po tayo, atin pong ipinapanalangin ang bawat isa at atin din hong ipanalangin, no? Ang ating bansa na pangyayaring ito. Saglit ho tayong yumukod at tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ho ng Panginoong Jesucristo, salamat po Panginoon Diyos na ikaw ay nariyan, patuloy na nagbigay sa amin ng mga pagkakataon na wala hindi mahahadlangan ang pagbabahagi, pag-aaral, paglilingkod sa iyong iglesia, O Diyos. Marami pong salamat na ikaw ay nariyan, patuloy po na umaagapay sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas, tibay ng loob upang amin po maharap, mapagtagumpayan, maalpasan ang mga pagsubok sa buhay na ito na aming dinadanas sa panahon pong ito. O Diyos na banal, idinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na sila po ay naroon sa kinakapitan ng mga karamdaman na ito o ng coronavirus na ito, O Diyos. O Diyos, dantayan niyo po na iyong mapagpalang kamay. Hilumin niyo po, Panginoon Diyos, ang sakit na kanilang nararamdaman. Pagalingin niyo po ang bawat isa. Gayon din po, O Diyos, ang mga nasa frontliner amang banal. Tulungan niyo po sila, O Diyos, na kanilang magampanan ang kanilang tungkulin sa paglaban sa virus na ito, O Diyos. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob. Tulungan niyo po sila, O Diyos, na kanilang magawa ang nararapat sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. O Diyos, dalangin namin ang iyong awa at habag sa pangyayaring ito. Maawa po kayo sa iyong mga anak, Panginoon Diyos. Kami po ay narito patuloy na nagsusumamo sa iyo na iyong awa at habag. Salamat Panginoon Diyos. Nawa po ay ito pong aming mga idinudulog sa iyo ay patuloy na aming makamit. Katugunan, O Diyos, sa aming mga idinadalangin ay agaran namin matamo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Nawa po ay patuloy na manapagpala ang bawat
isa. Sana po ay sa ganitong ating ginagawang pagkakaniig, patuloy po kayo na napagpala sa mga bagay na ito. Salamat, salamat, salamat sa Diyos. To God be the glory. God bless.